Ikaw ay sambahin, O Lord God. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at damhin natin ang presensya ng Diyos sa dakong lugar na ito. Yes, O God, as we gather here, O Lord. Yes, Lord, we worship you, we praise you, we give you thanks, O God. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. At sa ngalan At sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, malakpak po ng malakas na malakas para po sa ating Diyos. Amen. Sino po ang handa na para umindak, magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Tayo na mga kapatid, halina at tayo sama-samang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak
Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Napakasarap, napakaligaya sa piling ng ating Diyos. Amen. Napakasarap magpuri. Dahil ang Diyos natin ay laging nandyan. Amen. Naniniwala po ba kayo na laging nandyan ang Diyos? Amen. Amen. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Taas po nating muli ang ating mga kamay at atin po siyang pasalamatan. Damhin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang presensya sa lugar na to. O dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord. Dahil po sa mga pagkakasala po na aming nagawa, minsan po kami po ay napapalayo sa iyo, O Lord. Pero po, inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po'y walang magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya naman po, O Lord God, muli po namin ihahandog ang aming mga puso sa iyo, Lord. Patuloy na magtitiwala sa iyong kabutihan, sa iyong walang maliw na pag-ibig, Lord. Umaasa po kami na kami po iyong hindi pababayaan. Dahil ayon po, Lord, sa Isaiah, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matatakot, aking tutulungan ka. Amen. Yes, O Lord, tanging kayo lamang po ang aming patnubay at gabay. Yes, Lord, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Lord, sambahin ka. Yes, Lord, karapat-dapat ka lamang sa aming pagsamba, sa aming pasasalamat. Amen. Yes, Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapit
thee all the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you up, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay. Dakilang Ama, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, patuloy kami, Ama, na lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa mga sandali po nito, at buong pusong naniniwala na sa aming paglapit, hindi mo kami bibiguin. Dumadalangin kami, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kami po'y patuloy niyo pong samahan. Maghari po kayo sa buhay po namin, sapagkat kung wala po kayo sa buhay namin, wala po kaming magagawa. Nabubuhay kami sa daigdig na kung saan, dakilang Diyos, puro takot ang umaalipin sa taong walang pananalig po sa iyo. Kaya dinadalangin po namin na patuloy mo kaming samahan. Ang pag-ibig mo na siyang pumapawi sa takot na umiiral sa buhay ng tao ay pag-ibig, Ama, na dalangin namin. Siya mong ipagkaloob sa amin, siyang manahan at maghari sa puso po namin. Mangusap po kayo, Diyos, sa umaga po nito, sa mga sandali pong ito, sa bawat isa po sa amin. Dalhin niyo sa puso namin ang mga salita mo magbibigay sa amin ng liwanag, napapawi sa anumang takot na minsan na aming nararanasan, mga alalahanin na aming nararanasan, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Ama, patuloy po kami magkaroon ng katatagan sa aming pananalig po sa iyo. Dakilang Diyos naming nasa langit, kasihan mo kami ng banal Espiritu at balutin ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isang naparito, patuloy pagkalob, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Diyos na Diyos na pag-ibig.
Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay ating tunghayan mula po sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 4 at talata po ay 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ito po ang salita ng Diyos. Sige po, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus, sa Kanya ang mga papuring palakpak na yan. Sa Kanya lamang ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah. Sino dito ang mga umiibig? Taas nga ang kamay. Umiibig ba kayo? Sige, lahat ng umiibig pwede nang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating dakilang El Shaddai at naririto naman tayo patuloy na kung saan po ay ang mabuting balita niya ay ating mapakinggan at higit sa lahat. Sa araw na to nagkaroon tayo ng kalayaan. Muli na ang Diyos po ay sa dako na to ay mapag-alaya natin ng mga papuring pagsambang nararapat nating gawin. Tulad atin sa Kanyang sinabi, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Amen? At itong araw na to ay hindi sayang ang ating pagparito para gawin ito, ialay sa ating Penso Kristo. At ang mga ginagawa natin na yan, nakapagbibigay sa Kanya ng kagalakan, ay gagantimpalaan iyan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi nga po sa ating pong binasa, pinapawi ng tunay na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Amen? Kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, yung pag-ibig meron ang Diyos ay maghahari sa buhay natin. Amen? Kapag ang tao'y pinaghaharian ng pag-ibig, may kagalakan. Meron bang nagmamahal na malungkot? Wala, no? Ayan. Yan. Pinaghaharian ng kagalakan. At ang taong puno ng kagalakan, may kapayapaan. Amen? Ang taong may kapayapaan, ay may katyagaan, matyaga. Pag sinabing matyaga, hindi nagsasawang gumawa, hindi napapagod gawin kung ano ang mabuti. Pag sinabing matyaga, lahat yan na ginagawa niya ay nagiging magaan, magiging masaya para sa kanya. Amen? Kaya ang tao na kung saan umiibig, puno ng kabutihan, puno ng kabaitan ang kanyang puso, at puno ng katapatan. Amen? Ibig sabihin, ang tao po na kung saan ay pinanahanan ng tunay na pag-ibig ay nagiging makulay ang lahat para sa Kanya. Amen? Kaya para sa Kanya, lahat ay nagiging kawili-wili, lahat magaganda ang Kanyang natatanaw. Amen? Kaya ang lahat para sa Kanya ay nagagawa niya na kung saan masaya siya, masarap lahat gawin, nagiging magaan ang lahat para po sa Kanya. Kaya makikita natin, walang puwang sa puso ng tao ang pagkatakot. Amen? Subalit ang sabi po dyan, ang taong alipin pa ng takot, ang sabi po dyan, ang tao na kung saan mga kapatid, hindi pa ganap ang pag-ibig na naghahari sa puso niya, ang tao na yan ay alipin ng takot. At ang takot ay kaugnay ng parusa. Amen? Parusa. Kapag iniisip mo yung salitang parusa, hindi magandang tanawin iyan. Diba? Sino ba sa inyong gusto maparusahan? Wala. Kasi alam natin, kapag parusa mga kapatid, pasakit po yan. Pasakit po yan sa buhay po natin. Kapag parusang ating natatanaw, talagang matatakot ka kapag yung natatanaw mo sa buhay mo ay puro pasakit. Amen? Di po ba hindi ka masisiyahan dyan? Kapag ang natatanaw mo, mga kapatid, ay puro pahirap, amen? Mahihirapan ka. Kasi pag sinabing parusa, yan ang mga maaring idulot niyan sa buhay po natin.
mga pagdurusa o pagtitiis sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi po, kapag hindi paganap ang pag-ibig ng tao, iiral yung takot at ang lagi niyang matatanaw ay hindi magagandang maaring mangyari sa kanyang buhay. Kaya ang tao na yan ay aalipin ng takot. Amen? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, meron ba kayong kinakatakutan? Meron ba kayong kinakatakutan? Mayroon. Mayroon mga kapatid. Na kung saan mga kapatid ay madalas po sa buhay po natin, ang ating kinakatakutan ay natatakot tayong mawalan. Amen? Natatakot tayong mawalan. Ang taong natatakot mawalan ay, tawag po nito, ang pagkatakot natin na tayo po'y mawalan, ang pagkatakot dyan, yan ang nagdadala sa atin sa landas ng kadiliman. Sa landas ng kadiliman. Dahil ang tao na kung saan mga kapatid ay alipin po ng takot, yung pagkatakot natin na mawalan, yan ang tumutulak sa atin para na kung saan gumawa ng kasalanan. Tama kaya yun? Ayan. Dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, madalas po ay, tayo po ay natatakot mawalan. Kung tayo natatakot mawalan, ano po yung unang-una yung kinakatakot na mawala sa inyo? Diba? Tingnan na lang natin yung ating physical na buhay. Amen. May gusto bang mamatay sa inyo? Wala, di po ba? Takot po tayo dyan, mga kapatid. Yan ang isa sa kung saan ay kinakatakutan natin mawala sa buhay po natin. Yung buhay po nating itong taglay. Amen? Kaya natatakot tayo mawala yung buhay nito. Kaya nga tayo nag-aalala eh. Amen? Nag-aalala tayo kung ano yung ating magiging kinabukasan. Hindi ba kayo nag-aalala dyan? Di ba? Lalo na nagkakaedad na tayo. Amen. Di po ba? Nag-aalala tayo ng ating magiging kinabukasan, ng ating kaligtasan, ng ating kasiguraduhan, lalo na pag tumanda na tayo. Amen. Tinatanaw na po natin yan na minsan mga kapatid ay meron kinakatakutan natin yan sa buhay po natin. Kaya ginagawa natin para yung buhay meron tayo na taglay natin. Huwag yan mawala po sa atin. Anong ginagawa natin ngayon? Nagpapakasipag tayo para tiyakin yung magiging kinabukasan. Amen? Magiging magandang kahahantungan ng ating buhay. Amen? Tumanda ka man ay masaya ka pa rin. Yan yung atin ngayon na kung saan nagpapakasipag tayo, nagpapakahirap, nagbabanat ng buto. Di po ba? At masasabi na trabaho ng trabaho para makapag-ipon. Kasi gusto natin siguraduhin yung magiging buhay natin. Amen? Kaya ginagawa po natin yan. Pero minsan may isang bahagi sa Ebanghelyo, ito buhay po doon sa Ebanghelyo ng mayamang hangal. Anong sabi doon ng mayamang hangal? Ngayon marami na kayamanan. Wala na ako mapaglagyan. Gigibain ko yung aking isang kamalig para doon ilalagay ang lahat kong kayamanan. Amen? At pagkatapos nung maipon niya na lahat, ang sabi niya, ngayon, mabubuhay ang sabi niya, hindi na ako kukulangin habang nabubuhay. Ang gandang buhay noon. Amen? Makikita mo yung kasiguraduhan ng buhay meron po siya. Diba? Hindi na siya kukulangin habang nabubuhay. Kaya sabi niya, wala na siyang ibang gagawin, kundi kumain, uminom, magsaya na lang. Amen? Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal, kukunin na kita ngayon, saan mapupunta ang inipon mo. Amen? Sino ang sasaya? Kundi yung mapag-iwanan. Amen? Pero isang katotohanan, ginagawa natin iyan ngayon bilang paghahanda naman talaga sa magiging buhay natin kasi ayaw natin mawala ito. Gusto natin maingatan ito maging hanggang sa ating pagtanda, gusto natin mailagay sa kasiguraduhan ang buhay po natin.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil ang buhay na to, ayaw natin mawala ito sa atin, mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, dahil natatakot ito na mawala ito sa atin, natatakot tayo mawala sa atin, kaya minsan ang tao, para wag mawala yung buhay meron siya, hindi siya natatakot gumawa ng masama. Amen. Maingatan lang ang buhay na ito. Kaya minsan, kaya kanina sinabi ko, minsan yung ang pagkatakot natin na mawala yung buhay na ito, minsan ang siyang nagiging daan, amen, para tayo ay magkasala. Iniingatan natin to. Kaya ang sabi po dito sa sabi po dito sa sulat po ni Santiago, sa aklat ni Santiago, kabanata po ay 4, at ang talata po ay 2, pakinggan po natin. Ito sulat po ni Santiago. Tanawin po natin ito kung gaano ito katotoo. Ang sabi po dito sa sa aklat po ni Santiago, kabanata 4 at talata ay 2, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Amen? Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit hindi humihingi sa Diyos? Kasi ito yung mga taong inaasa, iniingatan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang magagawa. Hindi sa pamamagitan ng magagawa po ng Diyos. Kaya ang taong iniingatan ang buhay niya sa pamamagitan ng kanyang magagawa, hindi yan takot gumawa ng masama, maingatan lang ang kanyang buhay, wag lang iyan mawala sa kanya. Kaya ang tao kung kinakailangan pumatay, papatay ang tao. Amen. Dahil takot ang taong mawala yung buhay na taglay niya. Amen. Kaya kapag ang tao takot na mawala yung buhay na taglay niya, ang tao ay nagiging sakim, nagiging makasarili. Amen? Nagiging sakim ang isang tao, mga kapatid, na ang sabi po dito, nag-iimbot kayo sa mga bagay na hindi inyo, amen? Na yung mga bagay na hindi inyo, pinag-iinteresan ninyo, mapasa inyo para lang na kung saan mabuhay kayo. Amen? Kaya kung sabi niya, para lang makamtan nyo yan, para po sa inyong kapakanan, para lang maingatan ang buhay nyo na yan, huwag yan mawala sa inyo. Ang sabi po dyan, papatay kayo, mapasa inyo lang ang hindi inyo. Makuha nyo lang ang hindi inyo. Amen? O sino natatakot dito? Di po ba? Ito po, kapag takot tayo mawala po yan, mga kapatid, ang tao po ay, masasabi po natin na minsan ang tao po ay magagawa ng taong ipagbili ang kanyang sarili, mabuhay lang. Amen. Minsan magpapakaalipin ang tao sa paggawa ng kasamaan, basta ang mahalaga, mabuhay siya. Amen. Mga ilan po sa atin dito, may mga nakakilala ako, mga lingkod ng Diyos, tinawag dito ng ating Panginoon Hesus sa gawain na to. Pero alam niyo po kung anong kanilang mga dating trabaho? Bayaran para pumatay. Sarap ng buhay nila. Masarap ang buhay po nila. Totoo po. Nung ginagawa nila yan, masarap ang buhay nila. Matapos nilang gawin, dadalhin lang sila sa isang lugar, ando doon, nakapagpapahinga sila, ang ganda ng tinitirhan nila. May babae pa. Pag kailangan na naman sila, saka lang sila tatawagin ulit doon, ilalabas. Totoo po yan ang kanilang patotoo, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Na kung saan ay hawak ng mga makapangyarihang tao.
na handa magpaalipin ng ganon para lang mabuhay. Makuha lang yung gustong buhay na gusto nila. Amen? Kaya sabi nga, kapag iniingatan natin ang buhay na iyan, yan minsan ang nagdahilan para hindi tayo matakot gumawa ng pagkakasala. Palakpakan natin, papurihan natin ang Panginoong Hesus. Ngayon, para mapagtagumpayan natin yung takot na iyan, amen, na kung saan mawala yung buhay meron tayo mga kapatid, ito po yung sabi po dito sa aklat po ni Santiago, kabanata ay 4 at talata po ay 14. Pakinggan po natin ito. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Amen? Ang sabi po dyan, dapat alalahanin ng tao na yung buhay meron naman talaga siya, hindi niya hawak. Amen? At yung buhay meron siya, talagang lilipas iyan. Ang sabi po dyan, parang usok lang yan, parang aso lang yan, na minsan lilitaw, pero pagdakay, nawawala rin. Kaya ang sabi po sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 10, talata po ay 37, ang sabi po dyan, ang umiibig sa kanyang sarili ng higit kaysa Diyos, hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen? Hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya dahil sa higit nating pag-ibig sa ating sarili, nawawalan tayo ng takot sa Diyos. Amen? Natututo tayong gumawa ng masama. Pero dapat, ang sabi ni Santiago, dapat alalahanin mo na yung buhay mo na yan, lilipas naman talaga iyan. Mawawala naman talaga sa iyo yan. Kung yan ay mawawala naman talaga sa atin, iwag mo nang gamitin pa yan para gumawa ng masama, para yung buhay na yan ay manatili sa iyo. Gumawa ka ng masama, mawawala diyan sa iyo. Idi gumawa ka na lang ng mabuti. Mawala man yan sa iyo, naging mabuti ka. Amen. Hindi ka lugi. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan sa aklat po ng Hebreo chapter kabanata 9 at talata po ay 7, minsan nang itinakda sa tao ang mabuhay at ang kasunod ay mamatay. Diba? Ang kasunod ay mamatay. Yan sabi naman ng ating Jesucristo, bakit tayo matatakot na mawala po yan sa buhay po natin? Sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon. Amen? Sabi niya, tingnan niyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nag-iipon sa bangan, pero hindi sila pinababayaan ng inyong amang nasa langit. Amen? Di po ba? Sino nagpapakain sa mga ibon? Ha? Kapag sinabi natin si Lord, ang Diyos, di po ba? Pero ang sabi sa Biblia, ang nagpapakain sa kanila, ang ama mo. Ang ama mong nasa langit, yung tatay mo, ang nagpapakain. Anak ka ba ng Diyos? Ikaw anak ka ng Diyos. Kung yung ibon hindi niya pinababayaan, ikaw pa kayang anak. Tapos mag-aalala kang matakot na mawala iyan, na ang sabi lang ng ating Panginoong Jesucristo, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya sa inyo araw-araw ang inyong pangangailangan. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot mawala yan. May Diyos magbibigay ng ating pangangailangan para mabuhay tayo sa daigdig na to. Amen? Na pagdating ng panahon, mawawala naman talaga yan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, nagkakaedad ka din. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ayan. Sabi nga ni Brother Mike, wala namang tumatanda. Nagiging matandain lang. Nansabi po dyan sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 2, at talata po mga kapatid, ay talata po 15, ang sabi nga ito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
narinig po natin, huwag natin ibigin yung mga bagay meron sa daigdig po na to. Alam naman natin, hindi naman sa nangangahulugan, hindi natin ibigin yan. Kasi lahat yan dapat natin gustuhin. Para sa atin iyan eh. Amen? Inalaan po yan sa atin ng ating Penso Kristo, yung mga pagpapala na yan, yung mga bagay po na yan. Kailangan po natin iyan. Kaya nga ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng trabaho, binigyan ka ng hanap buhay po dito. Bakit mga kapatid? Dahil alam ng Diyos, kailangan mo iyan. Amen? Alam ng Diyos ay kailangan po natin yan. Pero kung kinakailangan mga kapatid na kung saan, minsan po sa buhay po natin, ang sabi po, kung tayo'y natatakot, mawala ng mga bagay na yan dito sa mundo pong ito, para na kung saan ay akatakutan natin na mawala ang buhay natin kapag wala yung mga yan, ang sabi po, yung mga tao lang hindi nagmamahal sa Diyos. Yan. Amen? Kaya ang sabi po, kung kayo'y nag-aalala sa mga pangangailangan nyo sa daigdig po nito, kung kayo'y natatakot na mawala ng mga maisuot, mawala ng pagkain, ang sabi po ng Biblia, ang sabi po, mga tao lang, walang pananalig sa Diyos. Yan. Amen? Pag sinabing mga tao minsan na walang pananalig sa Diyos, ito yung mga taong ayaw kilanlin ang magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya inaaasa nila sa kanilang sariling magagawa na minsan kahit masama gagawin ng tao para lang mabuhay sa takot na mawala ang buhay na iyan. Pero ang sabi dyan, kapatid sa Panginoong Hesus, alalahanin mo, lilipas din yan. Amen? At kailangan lang ang buhay na yan, magamit natin sa paggawa ng mabuti at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ano pa yung kinakatakutan nyo? Sino sa inyo natatakot na mawala ng mahal sa buhay? Di po ba natatakot tayo na mawalan tayo ng mahal sa buhay? Di po ba? Kaya pag may mahal tayo sa buhay na kinuha na ni Lord, ganun na lang yung ating pag-iyak. Di po ba? Sino malakas mag-iyak minsan kapag may mahal sa buhay na kinuha na ni Lord? Yan yung mga tao na kung saan, minsan yung mga tao na kung saan ay wala kasing ginawang mabuti doon. Pero yung mga tao na naririyan sa paligid doon halimbawa, magulang mo, di ba? Ikaw ang nag-alaga, ikaw nung nagkasakit, ikaw ang nag-aalaga, ikaw ang nasa tabi niyan. Pag kinuha niya ni Lord, hindi ka masyadong malulungkot eh. Bakit? Nagawa mo yung lahat para sa Kanya. Amen? Pero yung mga kapatid mo malalayo, nung nangangailangan ng itong nanay mo, hindi man lang mapansin, hindi man lang mapadalhan, pag uwi yan, ang lakas ng iyak niyan. Oo, sising-sisi. Di po ba? Sising-sisi po mga kapatid minsan na kung saan ay nakikita nila yung kanilang pagkukulang, hindi mo man lang ako hinintay. Di po ba? Paano kita mahintay? Pinabayaan mo. Di ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating pastor. Minsan po, ito po sila yung kinakatakutan natin mawala sa buhay natin. Ilan sa atin na kung saan ay kapag may minahal tayo sa buhay natin, yung mga taong minahal natin, ayaw natin mawala sa atin. Ni minsan nga ipinagpapalit pa si Lord eh. Di po ba? Pinagpapalit si Lord. Nung ikaw minsan ba? Minsan binata, dalaga, lagi may oras kay Lord. Nung magka-boyfriend na, wala na. Ando doon na sa boyfriend yung oras na. Iniiwan na si Lord. Totoo yan. Na minsan, takot tayong mawala sila sa buhay po natin. Naranasan nyo na ba minsan? Di po ba? Wala kayong anak nung kayo yung mag-asawa, magkaanak kayo, na iba na yung tingin sa'yo ng asawa mo, nasa anak na natuon. Di po ba? Natuon na sa anak mo, ikaw hindi na pinapansin, lahat ando doon na lang sa anak mo mga kapatid. Na sa atin po, nararanasan po natin ito sa buhay po natin. Pero tingnan niyo po si Abraham. Ang utos ng Diyos, ibigin natin ang Diyos ng una sa lahat. Amen. Si Abraham, nung hinihingi ng Diyos ang anak niyang si Isaac, na ang sabi po, ialay mo sa akin yung anak mo, sunugin mo yan. Dalhin mo sa altar ko, sunugin mo yan, ialay mo yan sa akin. Kaya isa-isang anak po iyon. Amen.
Ang tagal na pinangako ng Diyos kay Abraham na magkaanak siya. Nung magkaanak si Abraham, 100 taon na ata iyon. Tapos nung panahon na yan, siguro mga 10 taon na mahigit na 100 si Abraham. Mga 10 taon na siya, halos siguro si Isaac nung kinakailangan ihandog. Pero inihandog pa rin. Amen? Dinala pa rin po ni Abraham. Nung sandali na yan, nung si Isaac po ay sasaksakin na ni Abraham, tinawag si Abraham ng anghel at ang sabi, huwag mong saktan yung bata. Sapat nang napatunayan mo sa akin. Amen? Na mahal mo ako, handa kang sumunod sa akin. Tinitiyak lang ng Diyos nung sandali na yan kung sino talaga meron sa puso ni Abraham. Kasi minsan nagbabago. Tingnan niyo po, anong sabi ng Diyos kay Abraham? Ialay mo sa akin yung pinakamamahal mong anak. O pinakamamahal? Kung meron dapat pinakamamahal, siya lang yun Amen. Kaya sabi ng Lord, bigay mo sa akin yan, may kaagaw na ako sa puso mo. Amen. Subalit nung sandali niyan, hindi pinagkait ni Abraham para patunayan pa rin kay Lord nung sandali na yan sa ating Diyos, siya pa rin ang dapat mauna sa puso niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na marami sa atin ngayon, mga kapatid, sa ating Hesukristo, may mga magulang na labis nagmamahal sa anak. Amen. Mga magulang na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Huwag lang mawala yung kanyang anak sa buhay niya. Amen. Gagawin ang lahat sa ikagaganda ng buhay ng kanyang anak. Magpapakahirap. Amen. May mga magulang na kung saan, mga kapatid, ay hindi bali na minsan masira ang buhay. Maibigay lang yung para sa anak. Amen. Hindi minsan mawala ng dangal, maibigay lang yung para sa anak. Amen. Bakit? Kasi takot na mawala ang mga kagaya nila sa buhay po nila. Tama ba yon? Ginagawa ba talaga yan ng isang ina? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, gaano karami ang mga taong na kung saan ay niyuyurakan yung dangal dahil lang sa pag-ibig. Amen. Dahil lang minsan sa pagmamahal sa isang tao. Amen. Na minsan makikita mo, parang minsan kapag ikaw ang tumitingin, parang hindi mo kayang tanggapin, bakit nagtitiis yung tao niyan dyan? Ano? Diba? May mga tao naman, mga kapatid, na marami po minsan na mga magulang na alam po natin, nasisira yung mga paninindigan meron sila dahil lang sa minsan sa pagmamahal sa kanilang anak. May mga tao din naman na minsan makikita po natin gaano karami ang tao na minsan ay sinasaktan. Amen? Hindi lang minsan sinasaktan, minsan hindi lang sinasaktan, minsan pinapatay pa. Dahil lang kung saan ay handang ibigay ang lahat para doon sa kanilang minamahal. Dahil sa takot na mawala ang mga ito sa buhay po nila. Amen? Pero bakit sinabi po ng Diyos, nais ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesus ay ang ganito. Ang sabi niya, dapat ako ang una, hindi sila. Ako ang una. Kasi bakit, mga kapatid, kung si Kristo ang uunahin natin, hindi ka masasaktan. Amen? Kaya sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako yung unahin yung mahalin bago sila. Kasi kapag yung mga tao po na ito, kapag si Lord po yung inuna natin na minahal, hindi tayo masasaktan. Amen? Kaya sinabi yan ng ating Panginoong Jesucristo, kasi kapag silang una nating minahal, masasaktan tayo. Amen? Kapag silang una po nating minahal, tiyak masasaktan ang bawat isa po sa atin. Pero kapag si Lord ang una mong minahal, pwede kang masaktan, pero hindi pwedeng masira buhay mo. Amen? Pwede kang malungkot, mga kapatid, kapag si Lord ang una mong minahal. Amen? Tingnan niyo po si Job. Maalala niyo si Job?
Anong sabi ni Job? Nung si Job ay dumating ang pagsubok sa buhay ni Job, nawala yung mga anak. Lahat ng kabuhayan sa kay Job, lahat ng kabuhayan, nawala lahat ng kabuhayan ni Job sa buhay niya. Pero nung sandali po na yan, lahat ng nawala sa buhay ni Job, anong sinabi ni Job? Ang sabi ni Job sa kanya, ang kanyang salita, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Amen? Para kay Job nung sandali na yan, dahil ang Diyos ang nangunguna sa kanya, dahil nung sandali, ang Diyos ang nag-ari sa puso niya, para kay Job, anumang mangyari sa buhay niya, anumang gawin ng Diyos sa buhay niya, yun ang makatarungan. Amen. Yun ang makatarungan. Pagpalain ako ng Diyos, yun ang makatarungan na gusto niyang gawin sa akin. Kung alisin niya ang lahat ng yan, yun ang makatarungan. Tanggap na tanggap niya. Hindi siya nasasaktan. Amen? Hindi siya nasasaktan kasi wala doon ang puso niya. Ang puso niya ay nasa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Umiiral ito na ang sabi nga, ang sino mang umiibig sa kanyang asawa, magulang, kapatid, anak, nang higit kay sa Diyos, hindi karapat-dapat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na hindi tayo masasaktan, mararanasan natin masaktan, pero kasi maraming tao kapag nasaktan, sinisira na rin ang buhay. Amen? Kapag nawala minsan yung mga tao na ito na sa paligid nila, para bagang sinasabi nila, hindi ko na rin kayang mabuhay. Amen? Kaya anong ginagawa? Minsan, sinisira na lang tuluyan ang kanilang buhay. Pero kapag kay Lord ang puso mo, mararanasan mo malungkot, pero hanggang lungkot lang. Amen. Hanggang doon lang mga kapatid. Masasaktan naman, pero hanggang doon lang. Amen? Na kung saan matapos mo maranasan yan mga kapatid, kung saan lahat yan ay napagtatagumpayan mo sapagkat alam mo, hindi kawalan sila sa buhay mo habang naririyan ang Diyos sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Jesucristo kaya hindi tayo lubos na nasasaktan. Na ang sabi po diyan, kung hindi patunay ang ating pagmamahal, amen, kay Lord, aalipinin tayo ng takot. Amen? Kasi lahat na kung saan maaring mawala sa atin, katakutan nating sa buhay po natin. Pero kapag mahal natin ang Diyos, anumang mawala sa buhay po natin, isa lang ang masasabi mo, lahat ng nawala, hindi kawalan, habang ang Diyos ay kasama ko. Habang ang Diyos ay naririyan, amen, alam po natin, hindi niya po tayo pababayaan. Mahal niyo ba si Lord? Kung mahalin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang uunahin natin sa buhay natin, hindi niya tayo pababayaan. Tumayo po tayong lahat. Sa buhay ni Job, nakakatuwa naman. Namatay lahat ang anak ni Job, pero nanatili na ang puso niya nakatuon sa Diyos. Muling binalik ng Lord. Binigyan pa sa ulit ng mga anak. Amen? Walang nawawala sa buhay po natin kapag ang Diyos ay nananatili sa atin. Kayang ibalik iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbuksan mo lang lagi ang Panginoon sa puso mo. Siyang ituring mo na kayamanan na hindi dapat mawala sa buhay po natin. Mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Yan ang ituring nating kayamanan sa buhay natin. Yan ang kayamanan na lagi nating iiyak sa buhay natin. Kailanman hindi ka iiwan ng Diyos.
hindi ka masasaktan. Hindi ka malulungkot kapag sa minahal mo dahil hindi ka niya iiwan. Huwag natin pagpapalit ang Panginoon. Wala tayong pwedeng panghawakan sa mundong ito. Pag sila ang nagiging buhay natin, paano pag wala na sila? Paano ka? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag akong minahal mo, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kapag akong pinagbuksan mo ng pintuan ng puso mo, sasaluhan kita sa pagkain.
sasaluhan kita. Na anumang sitwasyon meron sa mundong ito, anumang kapighatian meron sa mundong ito, isa lang tinitiyak ng Panginoong Hesus, karamay mo siya. Karamay mo ang Panginoon. Hindi siya mawawala. Hindi siya mawawala sa tabi mo. Hindi ka sasaktan ng Panginoong Hesus. Lagi niyang laan ang kamay niya para sa atin. Sa bawat sandali na tayo tatawag sa Kanya, isa lang sinasabi ng Panginoong Hesus, handa akong pakinggan. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Marami tayo minsan, natatakot tayong mawalay sa atin ang mga mahal natin sa buhay. Pero sa gusto mo minsan sa hindi, iiwan ka, lalayuan ka, tatalikuran ka. Minsan sa oras na kung kailan kailangan mo sila, wala sila. Pero ang ating Panginoong Hesus, naririyan. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang anumang pagkatakot meron sa puso namin, sa mga iniingatan namin, O Diyos, na huwag mawala sa buhay namin. Dalangin namin, pawiin mo, O Diyos, ang takot na ito. Pawiin mo ang takot na ito, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming manalig sa iyo, Panginoong Hesukristo. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na magtiwala sa pagmamahal mo sa amin. Turuan mo ang puso namin, Panginoong Hesus, na tunay na kung saan ikaw ang higit na mahalin kaysa mga bagay na anumang oras maaring mawala sa buhay namin. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya at buong pusong nananalig na sa aming paglapit sa hapon pong ito. Naririto ka para patuloy kaming dinggin. Naririto ka para patuloy na ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Naririto ka para patuloy kami bigyan ng kalakasan. Dakilang Diyos naming nasa langit, kumakato kami ngayon sa pintuan ng puso mo. Dinggin mo ang dalangin ng bawat isa. Ipagkalubong kahilingan namin. Natatakot kami, O Diyos, na may mawala sa aming mga mahal sa buhay. At kami dumadalangin, dakilang El Shaddai, ingatan mo sila. Ingatan mo sila. Hinihiling namin ang iyong kamay sa mga sandali na to, na siyang kamay na patuloy mong ilaan sa kanila, Ama naming nasa langit. Hingin niyo sa Panginoon ang ibig niyong hilingin sa Panginoong Hesus para sa inyong mga mahal sa buhay. Ilapit niyo sila sa Panginoong Hesus. Nung lumapit ang isang Kananeya sa Panginoong Hesukristo para sa kanyang pangangailangan sa kanyang anak, at nung lumapit kanina sa Ebanghelyo yung isang ama para sa pangangailangan niya sa kanyang anak, isa lang ang tugon ng Panginoong Hesus. Mangyayari ang hinihiling mo. Naghihintay ang Panginoong Hesus ng nais mong hingin para sa iyong mga mahal sa buhay. Maari para sa iyong asawa, anak, magulang o kapatid.
Ama naming nasa langit, hinihiling ko po, abutin mong aking mga mahal sa buhay, asawa, anak. Biyayaan sila ng magandang kalusugan, Panginoong Hesus, kalakasan. Ilayo mo po sila sa gawa ng kadiliman. Tanglawan mo po sila ng iyong liwanag. At Panginoong Hesus, anumang gawa ng kadiliman na nais maminsala, pinsalain ang aming mga mahal sa buhay, ang aming asawa, anak, magulang, dalangin namin, dakilang Diyos namin nasa langit. Kung yan ay sa pamamagitan ng karamdaman, pagalingin mo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Hinihiling namin, Ama, ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, balutin mo sila, Panginoong Hesus, ng iyong banal na dugo. Kung nais ng kalaban na pinsalain, sirain ang buhay ng aming mga mahal sa buhay sa pamamagitan, O Diyos, na pag-akay sa kanila sa kasamaan, ngayon palang, Amay, pinuputol namin ang pagkilos ng kalaban, ang pagkilos ng kadiliman sa kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ikaw, Espiritu ng kadiliman, lumayo ka sa aming mga anak. Lumayo ka sa aming mga mahal sa buhay ngayon din sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Kristong ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Bitawan mo ang aming mga mahal sa buhay, Espiritu ng kadiliman. Dakilang Diyos naming nasa langit, dalangin po namin, patuloy ka maglaan ng mabubuting bagay para sa aming mga mahal sa buhay, para sa kinabukasan, O Diyos, ng aming mga anak, dakilang Diyos, para sa katagumpayan ng kanilang buhay, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. At Ama, dalangin ko po, pagpalain mo ang aking mga kapatid na to habang sila nananatili dito sa Hong Kong, dakilang Diyos, ang biyaya na magandang kalusugan, kalakasan, patuloy mo ipagkaloob po sa kanila. Ang anumang uri ng karamdaman, O Diyos, dalangin namin ang kagalingan ngayon din, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy silang balutin ng iyong divine protection, Ama, sa pangitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, at patuloy silang itago sa iyong kapangyarihan sa pangitan, Ama, ng paglulukob mo sa amin ng iyong kapangyarihan sa pangitan ng banal na Espiritu. Maghari ka sa amin, O Diyos, punuin mo ang puso namin ng pag-ibig mo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang lahat ng nais natin itaas sa Panginoong Hesus. Ama, pagpalain mo po ang mga bagay na aming itinataas po sa iyo. Sumita ng mga bagay na to, Ama, kumilos ka, dumaloy ang iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na to, Ama, ay magiging kagamit-gamit sa amin para magawa namin at masunod ang iyong banal na kalooban. Magamit namin, ikaw ay aming maparangalan, maging kagamit-gamit ito para mabiyaya mo, Diyos, ay patuloy naming makamtan. Ama, ang lahat ng kahilingan ngayon na itinataas sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo, buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, ay amin ang inaangkin, ito'y ipinagkaloob mo na sa amin. Salamat, dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga amo na pinaglilingkuran ng aking mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy natin pasalamatan, papurihan ng Diyos, at samahan kayo ng Diyos pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat, ibinigay niya si Yesu Kristo. Salamat
Mga kapatid, manalangin tayo at ating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siya ang naghahangad ng pagkukukob ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang may bigat at salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingay niya ay nakikitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matakot sa anumang bagay. Maging sa gabi, di ka paglusog pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang may darating salot pagkakat ng dilim. Di ka matatakot sa kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang pinapatay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masama ay nakikita mong pinalusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang pagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw na mapahangag at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang aring anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa silang magalat, itatayukat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y aking sasamahan, at kung may lahil ay sakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at natitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling bayang ito ay aking pinili. Ipagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, papatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. See you next Monday. See you tomorrow. See you next Monday.